Ito po ay matatagpuan po natin sa Luke chapter 23, verse 46. No, again, basahin po natin sabay-sabay. Ready, begin. Ayan, purihin po ang Panginoon. Ito po ang wingwigan ng ating Panginoong Jesucristo, no? At napakahalaga na makita po natin, no, ang Panginoon ay nagsimula sa kanyang wika sa panalangin. At siya po ay nagtapos sa panalangin din. So, nagsimula po siya, nakausap niya ang kanyang Ama sa langit, at nagtapos po ang kanyang buhay bago niya isuko ang kanyang buhay, ay kausap niya pa rin ang kanyang Ama sa langit. Sana ganoon din po tayo, tama? Yung samantalang tayo po ay malalagutan ng hininga, ang huling kausap natin ay walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan. So yan po ang naranasan po ng ating Panginoong Jesucristo. At ang huling wika na ito ay panalangin po ng pagtitiwala. Sabi nga po ninyo pagtitiwala. At pagkasabi po ng Panginoon doon sa kanyang panalangin, ay nalagutan na po siya ng kanyang hininga. At makikita natin, mapapatunayan natin na ang Panginoong Jesucristo ay tunay po siyang namatay sapagkat tinutuhanan din niya ng kanyang mga taga-usig, yung mga kawal na nagpahirap sa kanya at nagpako sa krus. Sa John 19:33, makikita natin dyan, ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila pinalik ang kanyang mga binti. No, pinuntahan na po ng mga kawal itong Panginoon, makita po siya, nakita po patay na. Yung dalawang kasama niya po, binali po yung binti. Alam niyo po bakit binabali yung binti? Pag binali yung binti, di na sila makatungtong doon sa may tungtungan. Mahirapan na po silang huminga kapag nakabilin po sila. Kaya doon po magtatapos din yung kanilang mga buhay. At dito, makikita po natin, hindi alam ng mga kawal na ito na dahil sa kanila, natupad yung isang sinasabi ng salita ng Diyos, na iingatan mo ang kanyang mga buto. At wala ni isa man mababalik sa kanyang mga buto. Nalala niyo po yan? Sa Passover yan. One of the fulfillment of the prophecies of God, yung ginawa ng mga kawal. At hindi lang po yun. Makikita natin po na itong kawal, pag binasa po natin sa John, instead na baliin po yung binti ng Panginoon, tinusok na lang siya sa kanyang tagiliran. And another fulfillment of the prophecy about the Messiah. Andiyan po kayo? Kung nagdududa kayo, si Jesus po yung Messiah, si Jesus po yung Kristo. Yes, He is. Siya po ang tumupad sa marami pong ulat sa Biblia, sa maraming pahayag sa Biblia, natupad sa Kanya. And even those soldiers na wala namang kinalaman sa salita ng Diyos, they are part of the fulfillment of the prophecies of God. At marami pong magandang mga message, mga kapatid, makikita po natin sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Bibigyan ko lamang po kayo ng 4, dahil wala pong enough na time. 4 na katangian ng kamatayan ni Jesus na magbibigay sa atin ng kalakasan at mag-aalis ng takot sa kamatayan. Sino po sa inyo takot po mamatay? Be honest. Pwede is lang. Di ba? Dumating sa ating sa punto ng ating buhay, takot tayong mamatay or takot tayong mamatayan. Tama? Takot na mamatay yung ating mahal sa buhay. Or ayaw natin kumangari, ayaw natin na wala yung mga minamahal natin. Pero ang Panginoon, dahil alam niya na natapos na yung kanyang misyon, buong pagtitiwala, na siya po ay isinuko niya yung kanyang buhay sa Panginoon. Pag-usapan po natin yung 4 na to, nakatangian. Sana magbigay po na kalakasan sa atin. Number 1, namatay ang Panginoong Jesucristo ng may buong pagtitiwala.
No, kung makikita niyo naman po yan sa verse, no, na sabi niya, Ama, sa mga kamay ko'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Yung mga oras na yon, bago niya po ipagkatiwala yung kanyang espiritu, makikita niyo po na pinabayaan ng Ama sa kamay ng mga kawal na to, sa mga tao ito, ng kahirapan siya. Nakita niyo po yun? So, nasa kamay siya ng mga tao. At nung nasa kamay siya ng mga tao, pinaghirapan siya. Pero dito sa punto na to, when He finished everything, di ba? The sixth word, it is finished. Lord, it is finished. It is done. No, tapos na po ako. No? Kaya, ito pong time na to, sabi niya, no, Ama, sabi niya, pinagkakatiwala ko na po ang aking espiritu. Binibigay ko na ang aking espiritu. Namatay ang Panginoon Jesucristo ng may buong pagtitiwala dahil po sa tatlong bagay. Una, dahil sa presensya ng Ama sa Kanya. Kung meron po tayong maayos na relasyon sa ating Ama, meron din tayong kapanatagan. Tama po ba? Di ba, dati ako tayong namatay, pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, naalala po natin, naunawaan natin, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi ito ay simula ng buhay na walang hanggan, sinabi ng Panginoon. So, mas excited pa tayo, Lord, kung mamamatay po ako, Lord, sana po, no, yung ako po'y nakakilala sa inyo. Bakit? Kasi excited po tayo doon sa ikalawang buhay na mararanasan po natin. Amen po ba daw? No, kung meron kang maayos na relationship na Panginoon, hindi ka takot mamatay. Pangalawa, no, may buong pagtitiwala ang Panginoon Jesucristo dahil naniniwala siya, kaya siyang ingatan ng Diyos. Na wala ka po niya. Wala. Yeah. No, sa protection ng ating Ama. No, yung protection ng Diyos sa Kanya. At pangatlo, yung pangako ng Ama. Yung maraming salita na kung pwede niyang panghawakan na ang daming natupad na sinabi po, lahat ng salita ng Diyos tinupad niya. At pwedeng panghawakan po yung kanyang mga pangako. Kaya tayo, kung tayo po ay mayroong maayos na relasyon sa Panginoon, kung naniniwala tayo, kaya tayong ingatan ng Diyos, at pinangahawakan natin yung kanyang salita, kapatid, may buong pagtitiwala din tayo, haharapin natin ang kamatayan, hindi tayo matatakot. Bakit? Alam natin, hindi pa po yun yung ending. Amen? Andiyan po kayo. No, whatever happens sa buhay natin today, dumating man si Lord today, kung ikaw ay nasa Panginoon, sigurado, pasok tayo. Amen po ba? Amen. Praise God. Praise God. Pangalawa, ang Panginoong Jesucristo po ay namatay, no? Next. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay bilang katuparan ng propesiya. Nabanggit ko ni Sister Jen, no? Yung paglimang salita, no? Ito ay katuparan ng salita ng Diyos. At sa verse natin makikita, di ba po sa huling salita ng ating Panginoon ay katuparan po ng mga salita ng ating Panginoon. At hindi ko po nalagay dyan ang karamihan po ng katuparan ng kanyang salita. Maliban pa doon sa binanggit ko kanina, yung hindi nabali yung kanyang buto, yung tinusok yung kanyang tagiliran, lahat po ng yan ay bahagi po ng katuparan ng kanyang salita. So makikita po natin, no, He died to fulfill the prophecy. Pangatlo, makikita po natin na namatay ang Panginoong Jesucristo ng pusang loob. Bakit pusang loob, Pastor? No? Dito natin maiintindihan, ibinigay niya yung kanyang buhay ng pusa para sa akin at para sa inyo. Hindi siya napilitan, hindi dahil niluli siya at pinatay siya at wala siyang magawa. No. Sabi niya po sa kanyang salita, John 10, 17 to 18. Sabi niya, dahil dito pinamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ng muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Tandaan niyo po yan. Walang pwedeng kumitil ng buhay ng Panginoon. Maliban, sabi niya, na pusa ko itong ibibigay. No? Kaya po, may po siyang kapangyarihan ibigay ang kanyang buhay at meron siyang kapangyarihan kunin itong muli. Kaya dito natin makikita po na ibinigay niya yung kanyang sarili upang iligtas tayo kasi mahal tayo. Next one. Yung
Naniniwala ka mahal ka ng Diyos? Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ng tunay ng Panginoon. Balik mo din. Balik mo. Ikaw din mahal niya. Hindi mo sinabi eh. Mahal tayo ng Panginoon. Eh, di ba? Kung bakit kaya niyang ibigay yung kanyang sarili, kasi mahal na tayo. Dito ko po na-realize, sabi ko, Lord, hindi aksidente yung kamatayan mo. Lord, hindi kaya kunin ng sino mang tao ang buhay mo. Dami ang buhay mo, sabi ko, eternal. Pero kusa mo itong ibinigay para kami po'y maligtas. Kusa ka nagkatawang tao para kami po ay biligtas. Kusa mo ibinigay ang iyong sarili sa krus para kami po'y patawarin sa kasalanan. Lord, salamat po sa iyong pagmamahal. Dito pa lang sabi ko sapat na gagawin po namin ang lahat kasi mahal mo po kami. Amen po ba? Magtatapat tayo sa Panginoon kasi mahal tayo ng Diyos. Maglilingkod tayo sa Panginoon kasi may nagmamahal sa atin. Tama? Gagawin natin ang lahat ng ito kasi mahal tayo ng Panginoon. Hindi natin gagawin ito para mapasa atin yung pagmamahal niya. Mahal niya na tayo. Sino man po tayo, mahal niya po tayo. Pang-apat, panghuli. No? Ito po, nais ko po i-share sa inyo, namatay po ang Panginoong Isus ng magtagumpay. He died victoriously. No, ang tanong ko po, gusto mo rin bang maranasan na sa huling sandali ng iyong buhay, masasabi mo ikaw ay magtagumpay? Nagawa mo yung kalooban ng Diyos, nagawa mo yung kalooban ng Ama, kung bakit tayo nandito sa mundo ito. Sa Luke chapter 23, verse 46, again, sumigaw siya ng malakas. Ibig sabihin, hawak niya yung kanyang buhay. Meron pa siyang lakas kung tutusin. Nakakasigaw pa ang Panginoon. Pero nung isinupo niya na yung kanyang espiritu sa ating Ama, doon po nalagot yung kanyang hininga. Bakit po? Kasi alam niya, it is already finished. Tapos na yung pagdiligtas na kanyang ginawa at magaganap ito sa pamamagitan po ng kanyang ginawa o ng kanyang buhay. Kaya makikita po natin diyan na tayo po na kanyang mga anak ay meron po tayong katagumpayan din. Bakit? Kung sana sa atin ang ating Panginoong Kristo. At isa pang bagay na gusto ko i-share bago ko kumagin. Nung siya po ay nalagdan ng hininga, sa Matthew 27:51-54, nahati po yung kurtina. Ito po, wala na po sa sayings to. Pero sabi niya, biglang nahati ang tabig ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila sa libingan at pagkatapos muling mabuhay si Jesus. Sila'y pumasok sa banal na lungsod at marami ang nakakita sa kanila. Nasindak ang opisyal at mga kawal na nagbabantay kay Jesus ang maramdaman nila ang lindol at masaksiyan ng lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay siya anak ng Diyos. Isa-isayin ko po. Una, next. Nahati ko yung tabing ng templo mula itaas hanggang ibaba. Kinakanta natin yan. Tama? Ano yung kanta na yan? At the cross, ano ba yan? You for the veil. Diba? Kinakanta po natin yan. Biblical. Bakit po? Bakit natin kailangan malaman ito? Nung namatay si Jesus Christ sa cross, ibig sabihin po, tinupad niya yung ginagawa sa lumang tipan. Ano po yung ginagawa sa lumang tipan? Nagkahandog para sa katawaran ng kasalanan. Pumapasok ang pinakapunong pari doon sa lugar ng kabalang-banalan para maghandog sa kasalanan ng buong Israel. Nalala niyo po yan? Nung napunit yung tabig na yan, ibig sabihin, hindi na nangangailangan pa ng templo, ng handog, ng paring magkahandog. Tinupad na ng Panginoong Kristo. Amen po. May topic po ba dito? Wala. Bakit? Tayo po ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ada po kayo? Ada pa po kayo? Wala na pong harap pa, wala na pong hadlang.
Dati, ang hirap makalapit ng tao sa Diyos. Pero ngayon, ang tao, anytime, anywhere, makakalapit tayo sa Panginoon through Jesus Christ, our Lord. Kaya po, huwag po natin po, ang matawag dito, i-take for granted ito. Palagi po natin ipagpasalamat sa Panginoon. Pangalawa, makikita natin dyan, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Sa Old Testament, kung ibinigay yung law, nayanig po yung buong kalupaan. Dito po, hindi ibinibigay yung another law. Kundi this is the fulfillment of the law, yung kautusan. Ito po ang katukaran po na naganap po sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Again, another fulfillment of the prophecy, yung kamatayan ng ating Panginoon. Hindi na law, kundi biyaya na. Sabihin niyo nga po, biyaya. Biyaya ng Diyos para tayo may maligtas. Kaya po may Old Testament at may New Testament, yung Old ay yung law at yung New Testament ay yung grace. Si Jesus Christ. Ano po kayo? Meron tututunan? Okay, pangatlo. Sabi niya, nabuksan ng mga libingan. Balik ko lang. Nabuksan ng mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Ano ibig sabihin ito? Ibig bang sabihin, nabuhay sila, pumasok sa Jerusalem para pag nabuhay yung mga patay ng mga panahon na yan. Ito po ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niya, mabubuhay ang lahat ng nagtiwala sa Panginoon. Sa Old Testament, they are waiting for the Messiah. They are looking forward for the Messiah, yung darating na Messiah. Tayo naman, nandito tayo sa New Testament, we are looking backward. Tama po? Tumitingin tayo sa Messiah na dumating 2,000 years ago. Ulit. Sa Old Testament, ito yung mga tao, wala pa si Jesus, they are looking forward the Lord Jesus Christ darating. Tama? Sila po ay meron pa ng palataya. Pag sila ay nag-offer ng sacrifice because of their faith in the Lord Jesus Christ. Hindi dahil po sa kanilang ginawa o sa handog, kaya sila nang biglas. Tayo po, we are looking backward doon sa naganap 2,000 years ago sa Panginoong Kristo. Ang ibig sabihin niya, yung po mga nagtiwala sa Panginoon noon at magtitiwala hanggang ngayon, sila po ay kasama ng Panginoon na mabubuhay dahil po ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Amen po ba? Tayo po ay magbubuhay muli. Ito po ang katuparan. Kapag ang Panginoong Kristo ay nabuhay muli, yun po ang katibayan po ng lahat ng mga namatay ay mabubuhay muli. We will celebrate that on Sunday. At pang-apat ang muli, ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay ay nagpahayag tunay nga na siya ang anak ng Diyos. Kahit po yung kawal na nagkakaroon sa Panginoon, nagpahirap sa Panginoon, nung nakita nila lahat ng nangyari, they confess. Sabi po nila, siya nga ang anak ng Diyos. Amen? Gusto ko po mag-share ng aking testimony ngayong hapon po na bago ko umakyat. One of the message na talagang nag-struck down ng aking puso ngayon, dito sa seven saints, when we are reading and looking back the seven saints of our Lord, ay walang iba doon sa magnanakaw na naniligtas. Sabi ko kay Pastora, he have all the reason not to believe. Bakit? Kasi bakit ka magtitiwala doon sa taong nakabayubay sa krus? Na hindi kayang iligtas ng kanyang buhay. Sige nga, kung ikaw yung magnanakaw na yun, magtitiwala ka, kasama mong nakapako, ililigtas ka. Sabi ko, bakit imposible? Pero anong bagay ang nakita niya na even in those painful and hard situation, kaya niyang magtiwala sa Messiah or kay Jesus Christ. Yes, they know about the Lord Jesus Christ. Kasi sabi nga ng isang magnanakaw, di ba ikaw yung Kristo? Ligtas ko yung sarili mo, ligtas ko din kami. Pero yung isang magnanakaw na to, nagkaroon siya ng faith, doon sa pinaka-punto na dapat hindi siya magtiwala sa Panginoon. Yung disciple na tinuruan niya, iniwanan siya. Nakita niyo yun? Pero itong lalaki na to, na masama,
sa paningin natin o sa paningin ng mundo, doon siya nagtiwala kayo. Doon sa pinaka-lowest point ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ko alam kung anong term na pwede kong pagbilin. Pero yun yung pinaka-moment na dapat parang witness yung nakita doon. Tama ba? Pero nagtiwala siya. Alam niyo po, ang pananampalataya namin dapat hindi nakabase kapag maganda lang. Ayan po kayo? Dapat yung pananampalataya natin hindi active kung ang daming miracle eh. Hindi active kung, wow, ang daming blessing. Hindi lang siya active kapag pinagaling ka sa sakit mo. Hindi ka lang active dahil nagkatrabaho ka. Hindi ka active dahil binigay yung gusto mo. Pero dahil meron kang tiwala na kung pwede mo pagkawakan yung salita ng Diyos, nagawa mo magtiwala kahit na walang bagay na kung pwede mo sabihin na dapat akong magtiwala sa Diyos. Yan ang tunay na pananampalataya. Hindi niya gusto na intindihan, pero nagtiwala siya sa Panginoon. At tayo po nandito ngayon, pero tayo pananampalataya sa Lord ngayon, dahil maaari na meron po tayong naranasan sa Panginoon. Pero sana sa hirap at sa ginhawa ng ating buhay, manatili tayong tapat sa Panginoon. Sana matupad natin ang kalooban ng Diyos katulad ng ating Panginoon. At sasabihin natin balang araw, Lord, sa iyong mga kamay, nagkakatiwala ko ang aking Espiritu dahil nagawa ko na kalooban mo. Dahil tapos na ako. Dahil ako po ay it is finished. At gusto po ng Diyos, sumampalataya tayo, meron tayo yan. Mamuhay tayo ng may kabanalan, pagpatuloy po tayo at maging tapat tayo hanggang wakas, mga kapatid. Amen po ba? Sana po, hirap, sa ginhawa, manatili po tayo matapat sa Panginoon. Hindi dahil sa maginhawa yung buhay natin that we are faithful to God. No. Even to the lowest point of our life, be faithful to God. Bakit po, naniniwala tayo na magagawa ng Diyos ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, magagawa ng Diyos na baguhin ang situation po natin in a twinkling of an eye. Hindi po dito ang ating final destination. Amen? Ito po ay dadaanan natin. Ang ating final destination po ay walang iba, ang paraiso po ng Diyos. At pag nandun na tayo, yung katuparan ng lahat ng kanyang sinasabi sa kanyang salita, mararanasan po natin. Huwag natin hanapin sa mundo na to yung kaginhawaan dito. Hanapin natin doon sa langit. Huwag natin iasa sa mundo na to pagka meron tayong lahat, Lord, I'm blessed, I'm good. Pwede yan wala. Pero dapat yung pananampalataya natin matatag sa hirap at sa ginhawa. Amen po? Amen. Sa ating pong pagtatapos ngayong hapon na to, tayo po ay merong katiyakan ng kaligtasan. Naniniwala tayo na yung kamatayan ng Panginoon hindi lamang po sa atin. Meron pa po tayong mga mahal sa buhay na nangangailangan din ng kaligtasan. Pwede po ba natin alayan po ng panalangin, mga kapatid, yung mga tao malapit sa atin na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Ikaw okay ka na. Tayo okay na. Pero meron pa na mga tao sa ating paligid hindi pa okay yung kanilang buhay. And this season, when it reminds us na meron ka pang mga kapatid na dapat sana nandito rin. Pero wala kasi na ngayon. Can you cry out to God for them? Pwede ba natin umiyak sa Panginoon yung mga tao? Baka mahal mo sa buhay mo. Baka magulang mo siya. Baka kaibigan mo siya. Baka pamilya mo siya. Can we pray for them for a moment? Bigyan ko po kayo ng pagkakataon tayong lahat. A silent moment sa inyong kinaupuan. Let's utter a word of prayer for those people. Sige po, tayo po yung